Magandang umaga mga bata. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung ano ang mga pangyayari sa panahon ng pagbabagong diwa. Ang una nating katanungan dito ay paano nagsimula ang kasaysayan ng panahon ng pagbabagong diwa? Ano ang naging bunga nito? So mga bata, ang panahon ng pagbabagong diwa sa kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula noong mga huling dekada na ika-19 na siglo, kung saan unti-unti nang lumitaw ang mga ideya ng pagbabago at pagkilos laban sa kolonyalismo ng Espanya. Ito ay resulta ng ilang pangyayari tulad ng pagkakalathala ng mga aklat na nag-a-advocate ng kalayaan at pagkakakilanlan ng bansa, tulad ng mga akda ni Jose Rizal. Ang mga Pilipino ay nagsimulang magkaisa at maghangad ng pagbabago na humantong sa pagsusulong ng mga kilusang makabayan. Naunawaan ba? Ngayon naman, ang pangalawang katanungan sa mga nangyari sa panahon ng pagbabagong diwa ay ano ang ibig sabihin ng ilustrado? At ano ang antas ng pamumuhay nila sa panahon ng mga Kastila? At sino-sino ang kabilang sa mga tinatawag na ilustrado noong panahon ng pagbabagong diwa? Ang mga ilustrado ay mga Pilipinong edukado na nagkaroon ng sapat na kaalaman sa mga ideya ng Enlightenment at liberalismo. Sila ay may mataas na antas sa lipunan at kadalasang mayroong edukasyon sa Europa. Saan nga ulit yon? Sa Europa. Ang kanilang pagkakaroon ng edukasyon at kaalaman ay nagbigay sa kanila ng kakayahan na ipahayag at ipagtanggol ang kanilang mga ideya laban sa kolonyalismo ng Espanya. Ang ilan sa mga kilalang ilustrado ay sina Jose Rizal, si Marcelo del Pilar, si Graciano Lopez Haina at marami pang iba. Ngayon naman, ano ang ating pangatlong katanungan? Ang pangatlong katanungan ay sino naman si General Carlos at Maria de la Torre at ano ang mga naging papel nila sa bansa? So, si General Carlos de la Torre ay isang Pilipinong general na nagpakita ng tapang at liderato sa panahon ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Siya ay isa sa mga naging simbolo ng paglaban at pagtatanggol ng kalayaan ng Pilipinas laban sa mga dayuhang pananakop. Ayan, at humantong na tayo sa pang-apat na katanungan. Sino si General Rafael Descardo at ano ang naging papel niya sa bansa sa panahon ng kanyang pamumuno? Ngayon, si General Rafael Descardo ay isang Espanyol na sundalo. Ano nga ulit? Si General Rafael Descardo ay isang pa-Espanyol na sundalo. Tama. At gobernador general ng Pilipinas. Ang kanyang papel sa bansa ay nagdulot ng mas matinding kontrol at pag-aapi sa mga Pilipino. Ayan. At ang kanyang mga pulisiya at mga hakbang na militar ay nagresulta sa mas maraming paghihirap at pagdurusa para sa mga Pilipino. Grabe naman talaga si General Rafael Descardo. Ano mga bata? Naunawaan pa ba? Ngayon naman ay pumunta tayo sa panglima na katanungan. Ano kaya ang dahilan ng pagkakabitay ng tatlong paring martir? Ayan, kilala nyo ba kung sino sila? Ngayon, alamin natin kung sino sila. Ang pagkakabitay ng tatlong paring martir na kinabibilangan ni Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay yung tatlong paring martir. O mas kilala bilang Gumburza. Ano nga ulit? Kilala bilang Gumburza. Ay isang malaking pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kanilang pagkakabitay. Sila ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kanilang pagtutol sa mga pang-aabuso ng mga praile at sa paninindak ng mga Espanyol. At ang kanilang pagkakabitay ay nagdulot ng pagiging martir sa kanilang mga idealismo at naging simbolo ng laban para sa kalayaan at hustisya. Ayan, kaya sila ay nabitay kasi sila ay laban sa mga praile. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa pang-anim na katanungan. Patungkol saan naman kaya ang panitikan noong panahong iyon? Sa panahon ng pagbabagong diwa, ang panitikan ay naglalarawan ng mga isyu ng kalayaan
katarungan at pagkakakilanlan ng bansa. Ito ay naglalaman ng mga tula, sanaysay, nobela, at iba pang anyo ng panitikan na naglalayong magmulat at mag-udyok ng pagkilos sa mga Pilipino laban sa mga pang-aapi ng mga dayuhan. Ayan, ano nga ulit ang mga partikular na panitikan ng panahong iyon? Ano nga ulit? Una ay tula, sanaysay, nobela at iba pa. At alam ko naman na marurunong kayong gumawa ng mga ganong panitikan. Tama ba si teacher? Tama. At ang pito naman ay ano naman ang ibig sabihin ng Indio. Sa tingin nyo, ano kayang ibig sabihin nun? Ayan, tama, ang Indio ay ang tawag sa mga katutubong Pilipino na hindi Espanyol o Kastila. Ano nga ulit? Sila ay mga katutubo na hindi Espanyol o Kastila. Ito ay mga konotasyon ng pagiging hindi edukado o hindi sibilisado sa panahon ng kolonyalismo, na kung saan ang mga Espanyol ang itinuturing na mas mataas sa lipunan. Ayan, ang tawag sa atin, sa ating mga Pilipino nung panahon ng pagbabagong diwa, tayo daw ay mga Indio, hindi daw edukado at hindi daw sibilisado. Ayan. At ang pangwalo naman, ano kaya ang kilusang propaganda? Saan kaya ito itinatag at sino ang nagtatag? Alamin natin. Ang kilusang propaganda ay isang kilusan ng mga Pilipino sa Europa na ito ay naglalayong ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng Pilipinas mula sa pang-api ng mga Kastila. Ito ay itinatag sa Madrid, Espanya at isa sa mga nagtatag ay si Marcelo H. del Pilar. Ang kilusang ito ay gumamit ng mga pamamaraang propaganda tulad ng pagsulat ng mga aklat, artikulo at pagpapalaganap ng mga ideya upang magmulat at mag-organisa ng mga Pilipino laban sa mga dayuhang mananakop. Yun ang kilusang propaganda. Ano naman kaya ang layunin nito? Sa pangsiyam na katanungan, ano ang layunin nito? Ang layunin ng kilusang propaganda ay ang pagpapakalat ng kamalayang pambansa at pagtataguyod ng kalayaan at karapatan ng Pilipinas mula sa kolonyalismong Espanyol. Ito ay nagsisilbing isa sa mga unang hakbang sa pagbuo ng pambansang kamalayan at pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa dayuhang pananakop o sa mga dayuhang mananakop. Naintindihan pa ba mga bata? Yun ang kilusang propaganda kung saan ito ay upang magkaroon ng pambansang kamalayan at pagkakaisa. Okay? Naunawaan ba? Ayan, meron pa tayong natitirang dalawang katanungan. At ang pang-10 ay 3 uri ng mga taong kasapi sa kilusang propaganda. Ang 3 uri ng mga taong kasapi sa kilusang propaganda ay ang mga mambabatas na nagtataguyod ng mga batas at pulisya na naglalayong mapalaya ang Pilipinas. Ang mga edukado na naglalayong magbigay ng kaalaman at pagmulat sa mga Pilipino, at ang pangatlo ay ang mga lider ng komunidad na nag-oorganisa at nagtataguyod ng kilusang paglaban sa mga dayuhang mananakop. At ang panghuli ay sino-sino ang kabilang sa mga propagandista. Ilan sa mga kilalang propagandista ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Pedro Paterno, Mariano Ponce at napakarami pang iba. Ang kanilang mga akda at gawaing propaganda ay nagtulak ng malawakang kamalayang pambansa. At ito ang nag-udyok ng pagkilos laban sa mga dayuhang mananakop. Ayan, naunawaan ba mga bata ang mga pangyayari sa panahon ng pagbabagong diwa? Okay, mabuti naman kung ganon. Ngayon ay magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!